Okay mga kapatid, ite-testing muna natin ha. Kung maganda yung buga at maganda yung return. Ang tawag dun sa return, backlick. So check natin kung maganda yon. Pag yung sa tatlong to maganda yon, eh hintayin na lang natin yung isa, hindi pa matanggal. Pag lahat ito okay, ang may problema sa'yo, common rail or yung fuel pump, yung high pressure pump. Okay. Mas maganda buga nito. Okay naman po. Kasi ayun yung kanina, ito. Malakas yung backlick nito. Uulitin natin ito. Oh, yan, halos hindi bumubuga ang ano nito, oh, ang return, no. Ang ganda ng buga nito. Ito. Yan, halos wala ano. Oh. Tignan mo tong isa ngayon, ibalik mo to. Ang lakas ng backlick nito. Testing ulit. Oo, ito. Testing ulit. Malakas yung backlick nito. Oh. Ayan, oh. Oh, tingnan mo, oh. Malakas ang return nito. Oo. Ito naman yung pangatlo. Oh. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong sasakyan ni Kuya Nico, siya yung may-ari nung owner type jeep na binigay niya sa akin. Bigay niya lang yun, mabait itong taon to eh. Iyan ang pinakamasarap eh, yung magkaroon ka ng kaibigan na mabait. Binigyan ako ng owner type jeep, kaso di pa namin magamit. Wala pang gulong. Anyway, mga kapatid, ito ngayong dala niyang sasakyan, sa boss niya. Hindi nyo natatanong mga kapatid, ito sikreta yan. Nung araw yung sikreta. Mga ano ba yung ibig sabihin ng sikreta? Nagtatago ng secret? Secret. Puro secret. Oh, nagtatago ng secret, hindi mo. Siya po ay retired na siya. Galing siya sa National Security Council. Oh, security. Hindi po security guard ha. Ngayon ito ay sa boss niya dahil nag-retire na siya, kinuha siya ulit ng boss niya. So ngayon, dinala niya rito sa atin. Anong problema nito? Nagkakaroon ng ng check engine, Okay. tapos humihina yung bata. Humihina yung Pag bata. lumabas. Hindi ka pa namatayan? Hindi pa naman. Oo, kasi yung issue nito, ang na-scan namin dito ay P0087. Yun yung low pressure doon sa common rail, doon sa pump. So yung na-scan dito ay P0087. System pressure too low. Sobrang baba talaga. So kapag na-scan kasi ng scanner natin yun talaga yung problema. Pero marami tayong pwedeng pagbintangan. Si common rail, si high pressure pump, at si injector. So sabi ko nga doon sa mga vlogs ko mga kapatid, inuuna ko na yung injector. Kasi kapag simulan mo sa common rail, naku, ang dami mong kakalasin dyan. Pero hindi rin yun ang posibleng problema. Pag sinimulan mo naman doon sa fuel pump, wala ka namang way para matest mo yung lakas ng pressure na yon. Ipapadala mo din yan dyan sa central para i-check nila yung pressure. Ang mahal ng patest ng fuel pump. Ha? Baka kayo'y magulat, sa fuel pump pa lang, pinakamurang testing yan, 5,000 na. Testing pa lang yun. Testing pa lang. Oo, sa fuel pump. Depende pa yan sa klase ng fuel pump. Tumataas po ng tumataas yan, ang bayad kay central. Kaya hinuhuli ko yan kasi ayoko namang ikaw ang mag-absorb nun. So ang gagawin natin, uunahin ko itong mga injectors. Ito yung mamahaling injectors, Delphi to. So natanggal ko na tong tatlo, kaso yung isa ay nagpapahirap pa ng buhay namin. Ito, hindi pa namin matanggal. Oo, stock up siya. Kasi kinalawang. So bakit ang inuna ko ang tanggalin ay injectors? Unang-una, nandito talaga yung magiging problema mo kapag ka ang injector mo ay malakas ng masyadong bumuga. Dapat ko kontrolin niya yung pressure doon sa common rail eh. Kapag hindi na-control ng injector yung tamang buga niya, mawawala yung mga 30 megapascals doon sa minor. Yun yung pressure niya, 30 megapascals. At kapag ka tumataas na doon sa mga high RPM, nasa mga 100 to 150 megapascals. Yung pressure yon, yung megapascals na yon. So doon sa 30, kapag hindi niya na nakukuha yon, ayan na, iilaw na po yung check engine na yan. At yun nga yung P0087. Too low na yung pressure. Ang sinasabi niya fuel pump. Kasi yung fuel pump, yung high pressure pump ang nagbibigay ng pressure eh. So yun ngayon ang ituturo ni scanner. Ang hindi natin alam, kaya pala ganon, ay itong return outlet na to, malakas na pala yung inilalabas niya. Okay.
Kaya pag malakas na yung inilalabas nitong return, yung pressure dito sa common rail, nababawasan. Minor ka lang, 30 megapascals ka lang sa minor. Tapos lumalabas dito malakas. Pwedeng yun ngayon ang problema. Oh. Oh. Diba? Mabagal yan, Oh. ano? Oh. Yun, Meron man, yun yung normal niya. matagal nga na. Oh. Kaya lang, pag ito ang nasira, mahal. Kano naman? Pinakamura nito, surplus. Ang alam ko, yung huling kuha ko kay Miss Rupa, saka kay Ariel, 15,000. Oh. Surplus lang yun. Surplus lang yun, pero good yun. Ah. Ibig sabihin, ikakabit mo na lang yun. Hmm. So, ang bago, hindi ko alam kung magkano na bago ngayon. Nasa 20 plus yata o nasa 30. Ito mga Delphi na mga injectors na to. Tatlo pa lang to. Pakakalas na muna natin kay RJ. Itong isa, binabaran muna namin to Pero ng ano. hindi siya humihinto naman. Hindi pa siya ganun kagrabe. Pero pag talagang humina na ng humina yung pressure na yon, hindi lang hinto, talaga mamamatay makina mo. Tapos hindi mo siya basta-basta may start. Oh, may time nga na Hard starting yan, oh, yung P0087 na yon. Dito na kalas na itong Honda. Halika dito, Jaime. Matibay na to. Pakita mo dito, Glenn, dito ka. Dito ka. Kompleto na yung bracket nito, pati doon sa ilalim. Oo. Tapos ito yung adjuster. Bakit alam mo to? Hindi ba electrician ka? Ba't marunong ka mag-welding saka mag-fabricate ng ganyan? Ha? So, yun nga lang mga kapatid, baka magulat kayo. Dalawa ang alternator ngayon nitong Honda CR-V na to. Hindi na namin inalis itong isang alternator para hindi na ako magpalit ng serpentine belt. Ang inalis na lamang namin itong lumang kompresor. Nasaan yung lumang kompresor mo? Okay. Ito yung lumang kompresor. Bagong-bago pa kung tutusin Kaya lang nasira kaagad to. Hindi ko malaman kung anong nangyari, pero ayaw nang ipabuo nung may-ari na taga Pampanga dahil pangalawa na raw po yan. At gusto niyang itry yung ating electric aircon kasi nga sabi niya malakas daw po sa gasolina. Ngayon, saan mo ngayon ipoposisyon yung compressor? Ito ba yung bracket na ginagawa mo? Sige nga, ipaki-display mo nga ng konti para makita natin. So sa Honda CR-V, ito na, ganito na ang mangyari kapag nag-convert tayo ng electric aircon. Yung compressor, doon siya malalagay dahil napakaluwag naman talaga doon sa area na yon. At magpapalit nga tayo ng alternator. Ito ay 110 amperes. Ito. Ang original na amperahe ng compressor nito, tingnan nga natin. Wala na ako mabasa Pero ang alam ko dito, ito ay 90 amperes lang talaga. So tayo ay plus 20 amperes dahil gagamit yung ating compressor ng voltahe at kuryente para kaya niyang isustain na habang ginagamit mo ang aircon mo ay kayang isustain nung generator, nung alternator, yung power, yung maibibigay niyang kuryente at voltahe. So ganyan na ba yan? Okay. So wala naman siya ibang tatamaan, So dapat hindi lang siya tatama dito. Okay. Pwede naman itong bawasan. Pwedeng bawasan niya. Wala naman nakakabit dyan So dito na tayo. Ngayon, Kuya Jaime, nasaan yung lumang condenser nito? Gusto ko lang maipakita sa kanila. Sige nga. Kasi yung lumang condenser nito malapad. Ito, tignan nyo mga kapatid. Malapad yung lumang condenser. Pero yung ikakabit namin ay yung provided, yung supplied ng ating electric aircon kit. Nasaan? Pakiangat mo dito, Kuya Jaime. Okay. Kasi hindi ko nagagamitin to Dahil malamang ito ay barabarado na, kaya nag-high pressure, kaya sinisira niya yung compressor. Baka marami na ring na-stock na mga ribaba dito, mga metal shavings, kasi nasiraan na to ng compressor. Pangatlo na nga yan kung tutusin kasi nakadalawa siyang bago, pati yung original. Kaso hindi naman siya nagpapalit ng condenser, malamang nasa loob na nito yung mga ribaba. Okay, ito ngayon ang ilalagay natin. Tapos ito yung original. Itaas mo lang. Ayan. Tama ba yung gagawin natin? Oh, sir, kasi manipis naman yan. Lakas mo. Manipis naman. Ayun. Tapos Ito mga kapalo, ipakita mo. Ayan, yan po yung sinasabi namin. Ito kahit malapad, manipis naman. Pero ito kahit na hindi siya ganun kalapad, ay makapal naman po ito. At saktong-sakto dito kasi, yung provided din na auxiliary fan na nakakabit mismo doon sa compressor namin. Yan.
doon sa kanya module. Ito po kasi, diyan nakakabit mismo yung auxiliary fan na provided doon sa kit na nakasakto po dito. Yan. So ngayon dito na yan malalagay. Ayan. Pwede rin dito, depende kung walang tatamaan. Pwede rin dito. Yan. So ganyan na po ang mangyayari dito. Maliit lang siya, pero makapal naman. At ito, meron na rin siyang filter dryer dito. Yan, nasa loob nito. So tuloy-tuloy lang tayo at meron pa tayong naghihintay na estrada. At kausap ko yung may-ari nung Lancer Itlog nung isang araw at okay na okay naman daw. Yung Lancer Itlog na kinonvert po namin ng electric aircon. Dahil usapang aircon muna tayo ngayon, hindi ko po ito madalas ginagawa ang aircon po dito sa Autorans. Kaya lang, tawag po ng pangangailangan ng mga subscribers po ni Autorans, pinagbigyan po natin na gawin ang kanilang mga air conditioning system. Ito pong Jimny na to, talagang bumigay na yung kanyang compressor. Wala na talaga. Yung lumabas dito na mga langis, ano ng kulay? Itim na at mayroon ng mga ribaba. So tulad po ng sinasabi ko sa inyo, kapag nasiraan kayo ng compressor, yung alloy content dito sa loob nito, yung mga piston yan, pati yung aluminum alloy sa loob, nasisira yan, nagkakaroon ng mga ribaba, iikot yan ngayon doon sa condenser niya, pati doon sa evaporator. Kaya yung condenser, ito, palit na rin tayo. Pakita mo nga, Christian. Dito ka. Okay. Palit na rin tayo ng condenser. Ito yung condenser. Yung evaporator, wala pa. Wala pa po, sir. Bukas pa darating. So, dapat ganun. Palit ng condenser, palit ng evaporator, tapos seservisan natin, i-reprocess natin ang lahat ng linya. Yan ay bubugahan natin ng ano? Hindi ka nag-aral. Hindi, wala nitrogen. Bubugahan ng nitrogen yan para lahat ng dumi ay matanggal. Yung ibang pinambubuga, free yun. Ang mahal-mahal nun, yung refrigerant, kung yun ang ipambubuga mo, ang mura lang ng pakarga ng nitrogen. Kaya yun ang ginagamit natin. Ngayon, dahil sa ito'y sira na, catch. Wag, ito na yung bago. Yan. Papalitan na po natin ng bago. At dahil sa inabot mo yan, Nel, kunin mo ngayon yung isang electric aircon compressor at ipapakita natin na itong liit nitong compressor na to, kayang-kayang palamigin itong Jimny na sinlaki ng kotse, syempre kayang-kaya rin palamigin nung ating electric compressor, yung CRV po na ginagawa natin, yung kino-convert natin ngayon. Sige nga, pakihilera mo nga dito yan, pag parehasin nga natin, yung laki nung compressor na to. O, tignan nyo po mga kapatid. So ito yung pang Jimny, ito naman yung ilalagay natin doon sa Honda CRV. Kaya ako naniniwala din ako na itong compressor na electric na yan ay pwede rin gamitin sa mga dual aircon na mga system. Kaya lang hindi ko pa yon nasubukan, kaya hindi ko pa yon nire-recommenda sa inyo. Kapag dito po sa CRV ay sumobrang lamig nitong electric aircon na conversion natin at saka tayo magtatry ngayon dito sa mga ganitong klase ng mga AUV or SUV, itry natin ng electric aircon compressor or yung mismong kit na yan na ilagay sa inyong mga sasakyan. O Christian, halika muna rito. Hawakan mo muna to. Ito yung knuckle nitong Isuzu Crosswind. Ito po kasing Crosswind na to, nabangga ito dito sa may gulong niya. Kaso ang problema, yung gumawa, sa halip na magawa, lalong sinira. Matindi daw yung pagkakabangga nito, kaya pinagbaga niya itong knuckle na to, itong isang to, pinagbaga niya para mahabol yung alignment. Pero lalong nagka-problema nung ibinalik na to, na wala na sa camber, na wala na lahat sa alignment, at pati yung takbo niya pag-ewang-gewang, dahil tignan nyo naman ang nangyari doon sa kanyang knuckle. Oh, tignan nyo po. Ito sumubsob ng husto. Ito naman ay diretso pareho. Ayan, kung titignan nyo, yung level nito. Ayan. Pero ito, wala na, bali na. Ito yung pinagbaga nila, kaya lalong nagkaroon ng problema yung sasakyan. Dito naman sa Autorans, pag mga ganito, hindi tayo nagre-remedyo nung pinagbabaga mo, tapos pinupukpok mo. Wala kang makukuhang eksaktong sukat doon. Sigurado yun, sablay yun. Yang mangyayari, pagkasablay yun, ibinigay mo na doon sa may-ari, sa customer, wala, puro problema na ang mangyayari. Yan ba yun, yung bagong pintura? Okay, ito na po yung pamalit natin. Halika dito, pakita mo. Bagong pintura yan eh. Ayan na po yung pamalit natin na mga knuckle at itong kanya ay hindi na natin gagamitin to. Isa lang naman talaga yung may problema, kaya lang gusto ko kapag pinalitan ay sabay na
Dahil baka mamaya ito ay meron na ring konting hindi pagkakaparehas doon sa kabila, mas maganda sabay natin palitan. So ito na yon. At bubuin na natin. Ngayon, sabay palit na rin ng mga suspension parts, upper ball joint, lower ball joint, pati yung mga rubbers niyan, mga bushing, pati yung shock absorber, palit na po tayo. Ito ba'y maganda pa? Maganda pa yon. Okay, wag na muna natin palitan yon. Okay mga kapatid, yan po yung mga trabaho namin dito sa Autorans ngayong pong Huwebes. Punong-puno pa rin tayo. At sabi ko nga po sa inyo, yung kapitbahay ko na lote na yon, pinayagan na po tayo maka-occupy doon. Kaya lang talagang mahabang-habang linisan pa po ito. Maraming mga damo, maraming mga lilinisin na dawag na mga dumi. Baka may cobra pa doon. Nako, delikado po si Glenn. Kaya dahan-dahan lang. 2 or 3 weeks pa ay makakalipat na po yung ibang trabaho natin doon sa kabila. Buti na lang, nakatapos na kami ng pintura kanina. Umaraw naman kaninang umaga, pero ngayong hapon umulan. Pero ito po, tapos na pong mapinturahan itong crosswind po na naka-double wishbone ni Kuya Sam Villaflor na taga-Antique. Pinturado na rin po yung kanyang stepboard. Ayan na po, pati yung kabitan ng spare tire doon sa likod ay napinturahan na. Gusto nang maiuwi ito ni Kuya Sam sa Antique, kaya nirarush na po namin. Bukas na to, magdodoble patong kasi umulan kanina. Titingnan muna natin kung walang naapektuhan ng ulan, pero tapos naman na yung pintura nito kanina, yung first coating nung umulan. Pero bukas na natin tatapusin to para po masigurado natin na walang magiging problema yung ating pagpipintura. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po paki-like, paki-subscribe po ang aking channel at paki-share po sa mga kaibigan nyo na naghahanap po ng ganitong mga techniques, ganitong mga pamamaraan ng pagmemekaniko. Magandang hapon po sa inyong lahat.